Hi everyone! Sa isang cafe ay may 4 na taong nagkita-kita. Itong naka long sleeve na nakayakap sa babae, yung babae na naka dark orange, yung babaeng naka pink at yung naka white t-shirt na lalaki na may cap. Itong mga nag-aaway nito ay biktima lang ng isang modus na tungkol sa middleman. Ano nga ba yung middleman? Ang middleman ay isang tao na tatanggap ng bayad at item. Halimbawa, katulad ng nangyari dito, may buyer ng cellphone, yung babaeng naka dark orange sleeveless. Most of the time, nag-aalala tayo na baka pag binigay na natin yung bayad ay mawala na yung seller. So ang gagawin ng buyer ay maghanap siya ng middleman. Tapos doon niya ibibigay muna yung pera sa middleman para pansamantalang hawakan bago ibigay doon sa seller. So ganun din naman sa seller ng cellphone, which is yung babaeng naka pink, ibibigay niya muna yung or ipapadala niya muna yung item doon sa middleman para masigurado niya na mabayaran siya. So, nangyari dito is yung middleman scammer. So, hindi pala siya legit na middleman. Ang ginawa niya, kinuha niya yung cellphone unit, pinadala sa kanya, pinadala doon sa middleman. Ngayon, nung nasa middleman na yung cellphone, ang balak niya is kunin din yung pera dun sa buyer. Ngayon, hindi pumayag yung buyer ng cellphone. Gusto niya, yung middleman, magkita silang dalawa, tapos sa kanya ibibigay yung pera pag hawak na niya yung cellphone. Ang ginawa ng middleman is pumayag siya dun sa naka-sleeveless na sakalang ibibigay yung unit kapag nagkita na sila. So, ang gustong mangyari nung naka-sleeveless kasi is magkita sila ng middleman. Sa kanya ibibigay yung pera, tapos kaliwaan, ibibigay nung middleman yung cellphone dun sa buyer, which is yung naka-sleeveless. Pero ang ginawa ng middleman, kumuha ng cellphone, tinext din yung seller, which is yung naka-pink. So, ang ginawa niya, pinagkita niya yung dalawa, yung buyer at seller. So, sila na tong 4 na to. Actually, ang nag-uusap yata dyan yung babaeng naka-pink at saka yung naka-dark orange. So, sinama niya lang yung lalaki na naka-long sleeve at saka yung naka-white na may cap. Ang ginawa ng middleman is tinext niya yung seller. Ang sabi niya dun sa seller, o ito yung damit ko. Ang sinasabi ng seller, yung damit niya is yung kulay ng buyer. Kulay ng damit ng buyer. Tapos yung sabi naman nung middleman dun sa buyer, andito na ako, ang damit ko is yung kulay nung seller, which is yung dark pink. So akala nila, nagkagulatan sila kasi akala nila yung middleman yung bawat isa. So hindi pala. Niloko sila ng middleman na sinabi nandun na sila at ito yung damit nila. So doon nag-umpisa yung gulo kasi parang ang dating sa kanila is niloloko sila. So yung middleman nasa paligid lang, pinapanood lang sila habang nag-aaway. So ganun yung nangyari. So ingat kayo sa mga ganung modus. So nakita natin yung video na yon. After nilang kumalma, nag-usap-usap sila tapos naliwanagan yung isa't isa. Ang pinaka nadali dito yung seller, which is yung naka dark pink na babae na nasa bunutan nung naka dark orange. Sila pala yung pinaka nawalan kasi yung unit is pinadala na nila dun sa middleman. Kasi itong buyer, which is yung naka dark orange, naninigurado siya, gusto niya talaga kitain yung middleman bago magbayad. So, ang ginawa nila is nagbigay sila ng parang statement kung ano yung nangyari. So, pakinggan natin to. Ako nga po pala si Russell, si Glidel, tsaka si Sir Jan, tsaka si Ma'am Nikay. Kami po humingi ng pasensya sa kanila kasi nagkaroon kami ng skandalo sa Lala Garden sa May San Isidro. Si Mrs. ko po namura niya si Sir Jan tsaka si Ma'am Nikay. May commotion na nangyari po sa aming dalawa. Tsaka nasabihan po namin sila na scammer. Kami po yung nagpapasensya dito kasi ang feeling ko po yung parehas lang kaming biktima kasi nadali po kami ng middleman na parehas kami ng kausap. Hindi namin alam na parehas kami ng kausap. Dinescribe kami na parehas yung damit. Kaya doon nagsimula. Ang akala nila, sir po, in-scam namin sila. Ang akala namin, in-scam nila kami.
Kaya hindi po kami nagkaintindihan. Ngayon po, samahan nyo kami na mag-spread ng awareness kasi nakapaglabas po kami ng nakapaglabas kami ng pera. Ng pera po. Sa kanila, sa amin po pera ang nawala sa amin. Sa kanila po is yung kamilian po. Kaya ito po, dun po sa mga nag-video po sa amin, sa Lala Garden, doon sa scandal nung mga, please po, pakidelete na lang po yun. Kasi po, pare-parehas po kaming biktima. Both parties are victims here. Tsaka inaayos na po namin ngayon to, nandito kami sa police station. Nakita na po namin kung ano po yung naging problema talaga. So narinig natin yung both sides. Gusto ko lang i-correct yung sinabi ko kanina, hindi pala unit ng cellphone yung nawala. Ang nawalan pala dyan yung naka-dark orange na nagsasalita, yung humapas dun sa lalaki. Pera pala ang nawala sa kanila. Kung baga na-send nila yung pera, tingin ko it's through GCash. Tingin ko kasi yun yung pinaka-easiest way para makapag-send eh. So nawalan sila ng pera kasi ibibili sana sila ng cellphone. So ang nangyari nun is parang sinisisi nila yung naka-dark pink at saka yung lalaki na naka-jacket kasi parang akala nila sila yung middleman. So meron palang galong modus which is fake yung middleman. So kapag may gagawa kayong transaction online, ingat kayo, especially kung may middleman at hindi nyo kakilala kasi laganap na pala yung ganon. So kapag magkakabistuhan, ang gagawin, pagkikitain yung buyer at saka seller, tapos akala nila yung middleman lang kausap ng bawat isa, yung pala ginawa lang ng setup ng middleman para mag-away yung dalawa. So ganun palang ginagawa ngayon. Ingat kayo sa mga ganong modus. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.